Network Entertainment. Warning! This program is created with adult consent and the content is for entertainment purposes only. Huwag nyo namang seryosohin masyado. Pero kung ayaw nyo ang ilan sa mga topics, okay lang. Please feel free to skip the episode. Baka sabihin nyo, pinilit ko kayo eh. Joke lang. Salamat! Welcome sa another episode ng Punchline with Alex Calyan. Nates mo ba yan ako, yung volume ko? Okay na. Okay yan. Maganda actually. Kaya Oh, welcome sa another episode ng Punchline with Alex Calyan, Estrel Benobra. Kasama natin ang napakagandang marketing head. Marketing head ng Head. Si Maki. Maki, Hotel Celeste naman one time lang. Ay ka lang. Steakhouse. Miss Maki, tara. Para makita nila. Dito lang. Mag-hi ka lang. Oh, gagano ka lang dito. Dito kay Alex. Napakaganda. Ito si Maki. Miss Say Maki. hi. Di ba? Dito yan sa Hotel Celeste. Oo. Ang Hotel Celeste ay isang hotel po sa mga titos and titas dyan. Ito po yung dating pwesto ng Mars. Mars Disco. Along dulo to ng Makati Avenue. Hindi Makati Avenue, P. Burgos ha. Doon kayo sa kabilang site. Pasosyal na pasosyal eh. Arnaiz. Dulo ng Makati Avenue, corner, Pasay Road. Tapos papasok ka na sa San Lorenzo, kung saan doon yung Assumption. Oo, man. So ito dito ang Hotel Celeste. Ano yan? Parang boutique hotel. Boutique hotel. Oo, maganda dito pare, staycation kasi walking distance lang yung mga Glorieta, Greenbelt. Lahat Ayan, ng mga shopping centers tapos- dyan. Landmark. Landmark, dito lahat. Tapos, dito ngayon ang Le Fou Steakhouse. Kung saan may regular shows na Oo. napakasaya. may regular shows kami dito. Kasi maliit lang to, 45 katao. May 45. nagbiro nga dun sa comment section eh. Sabi. Akala sa ano ba yan? Sa Senate ba yan? Di, ang social kasi. Ang social nito eh. Oo. And kahit ganun kasosyal yung venue, sobrang Oo. sulit yung ticket kasi sa halagang 3,000 yung ticket namin dito, may 7-course steak meal Oo. na makukuha aside from on top of the show. Show, Oo. tapos may one cocktail yun. Basta one drink. Ayun, oo. Pero 7 steak. 7-course steak meal. Steak Oo, meal yun Grabe. Ngayon, kung wala naman kami show, pwede pumunta dito dahil meron dito Anli Steak. Aso na nga Hindi ba ko na naman nakuha yung papel Teka Wala lang, dito. meron Anli. yata dito. Anli Anli Steak. Steak. 11:30. Unlimited. Eto. Yan, Ayan meron pa nga tayong ito yung last show natin. Oo. Unlimited steaks and side, 1,900 per person. Of course, plus yan. Yan. From 11 a.m. to 1 p.m. Tapos Sulit yun. yung 1:30, ano nila. 2 hours ito 1:30 p.m. to 3:30 p.m. 11 a.m. to 1 p.m. Tapos tititigan ka na ng 1 p.m. Tapos papalit na 1:30 to 3. Tapos the maganda. dine-in only, no takeouts, Mm. strictly no sharing, and leftovers, plus 10% service charge. Service charge yun siya. Add 500 person for unlimited red wine and iced tea. Yan, magpa-reserve lang kayo sa Le Fou sa 0917-852-6541. Unlimited steak and side. Ano to? Daily yan, 1,900. Yan, Oo, sa dito ganung kami halaga. nag-show. At dito na kami ito yung background namin, stand-up comedy namin dito. Ito rin, ito yung lugar namin. Ito, kaya gusto namin yung background na yan. Pag-uusapan natin, pare, yung nangyayaring impeachment, no? Although, As of today, as of today na, day 11 na ba? Tama ba ako? Day, Oo, day 11 hindi na ba ko ng alam eh. impeachment? nabuboard trial? ako eh. Oo. Kasi boring na ba? nakumpara ko yung impeachment ni Erap, Oo. citing impeachment ni Erap. Kasi sa impeachment ni Erap, pare, walang masyadong social media. Nanonood talaga tayo. Nanonood talaga, Oo. men. Nanonood talaga, tapos ang update mo, kinabukasan na ulit. Tapos Oo. wala kayong, meron ng, hindi ko matandaan kung may Facebook na nun. Pero Meron na, may meron Facebook na. na nun, Oo. pero hindi ganito Hindi ganito Ka-toxic. toxic. Kasi Oo. ngayon, ang nangyayari din, gawa rin ng, kailangan magkaroon ng eyeballs yung mga news media natin, siyempre. Oo. Hindi lang yan straight up na coverage. Dati straight up coverage ng ANC. Di ba? Oo, Pupunta ka dun. ABS. Talagang Sa tapon ABS, yan. grabe. Tinatalo niyan yung mga teleserye, nababump up Oo. niyan yung mga binabump up niyan yung mga Di ba? regular Pati programming. news, nababump off nila. Tapos news talaga, makikinig ka ng news, Oo. mainstream na tawag pa doon, mainstream media, Oo. wala pang mga vlogger, wala pang mga ganyan. Pero sa totoo pala, may na tumatrabaho na yan at the back, nagsisimula na yung mga ganyang idea siguro, na hindi kami knowledgeable, no? Pero kinabukasan ng
kinabukasan ng update mo. Tapos news Unless lang, manood ka ng live. news lang, news ang Ngayon, ano mo. minuminuto. Ngayon Kasi meron. kina-cut up na nila lahat yung Oo. clippable na na kumbaga reels, 'di ba? Mag-release sila. 1, 2 minutes, ganyan. According, Diba? iisang eksena ngayon, Hmm. dalawang interpretasyon. Oo. Yung pro, At saka saka against. against. Di ba? Di ba si Senator Pia nga may ginawa pang Meron sarili daw, niyang- oo. sarili Ngayon, niya, sabi ang niya. latest na balita doon, may naghain daw ng ethics complaint sa Oo, kanya. kasi na parang nag-handle ata ng civil ethics society complaint group. si Oo. Tito Soto ata ang ngayon. Yata, oo. Oh, tapos may isa rin ito, balita-balita mo na bago tayo dumiretso. Ito lang pulot-pulot lang namin sa social Kaya, kung media. ano rin yung nakikita nyo doon, yung May si pinagkukunan din Tito Soto namin. naman, may ata, nilipat niya yung kanyang chairmanship Mm. kay Senator ata, if I'm not mistaken, Jinggoy. Senator Jinggoy. Oo, kahit nakakulong kasi pag wala palang chairmanship pare, walang budget ang staff. Oh. So kailangan magka-chairmanship ng So, maliban kung senador ka lang at wala ang hawak na Hindi, parang gano'n. committee, Parang oo. magano ata. Magano ang pagkakaintindi ko. Para kasing, so kung tutusin, maganda yung ginawa ni Tito Soto, di ba? Binigay niya ng chairmanship para magkaroon ng budget. Mas muna na yung budget ng mga staff, no? Oo. Pero siyempre, pag nabasa mo yung comment, One Ball University, graduate, gano'n talaga eh. Oo. Pag-uusapan namin, wala kaming, hindi namin ako sa patutungan to, mga tidbits na nababasa ko latest. Bago natin pag-usapan yung impeachment, naboboring nga ako sa impeachment eh. Ayan, Kaya nga diba salamat. pinag-uusapan. Ito na. Ito yung fish and chips nila. Fish and chips na lipo. Para maiba lang kasi lagi akong halimbot saka... Galing kay paring Ricky. Tapos pinangati ko yung burger, yung Wagyu burger nila. Paring Thank Ricky, you. maraming salamat. Ito sa mga waiter natin. Ito, ngayon pare, yun ang nakikita ko. Polarizing ang tawag Very doon. polarizing, Talagang oo. it's either, ngayon sa panahon ngayon, down na sa impeachment, pag ikaw kumontra sa Duterte, kay BP Sara, kontra ka, automatic BBM BBM ka. ka na. Pag Ilalamp kumontra ka na doon. BBM, automatic Duterte kayo. Oo. Dati, yung panahon ng impeachment ni Erap, pag kontra ka gusto mong ma-impeach si Erap, wala kang Wala. kang groupings. Kasi wala naman talagang parang, nung time na yun pakiramdam ko lang, parang walang grupo talaga or tao nang sabing, ako papalit dyan. O, Kaya, pag interest ko, anti-Erap parang ka, ganun, hindi ka identified sa isang grupo ng anti-Erap. yes, Kasi yes. parang ang maanong opposition nun eh. Ang opposition nun, ino-oppose lang si Erap. Pero Yes. hindi sila opposition with a certain personality candidate. involved. Oo, yeah. Walang candidate silang wala silang Parang parang isang party na may pinupush kami, walang ganun. wala. Opposition Tama, lang, tama. talagang purely opposition. Kasi ang function talaga ng opposition is not to oppose everything, Yes. but to oppose yung mga medyo sablay talaga. At saka rin sila, check and balance din. Check and syempre. balance. Kailangan Pero sa natin totoo yun. nangyari, di ba, meron nga akong show, What's the Point with Congressman Ronnie Puno. Ang isang na-approbang batas sa mga, lalo na sa Congress, na napakarami, 200 plus ata yung congressman. Ano yun? Pinagdedebatihan yun. Hindi yun dumadaan lang na, ito pa, approve batas. Oy, tage, approve. Hindi Ang gagawin, dadaan sa deliberation yun, ng Congress na made up of different parties. Yes. And Opposition. represented ng mga tao, kaya may mga kongresista tayo na per province, di ba? Kaya i-justify mo yun. district. Pag na-approve na isang batas at pinasa sa Senate, ibig sabihin, majority ang sumang-ayon doon. Yeah. Paglipas sa Senate, gano'n na naman. Yeah. Ngayon, Lower may presidente house, ka pa. upper house. Presidente to sign. Pagka binito pa ni May veto power pa. yari ka doon, Hindi. balik ka. Tapos pag may mga amendment, back to zero. Babalik, yeah. Back to zero. Dadaan ulit sa ilang reading, yung sinasabi nila, yung mga reading. Doon nga ako nagtataka kasi, hindi ko alam kung paano ang representation ng mga senador sa US. Kasi yung naka-pattern naman yung government natin, parang US government. Oh, federal. Pero yung mga congressista natin, federal, iba rin yung meron silang certain, dun eh. di ba, papasimple na lang natin yung pagkakaintindi ko, dahil sa pelikulang panonood ko. Halimbawa, hinahabol yung kriminal. Yun naman lagi eh. Oo, tama. Hinahabol ka sa California. So, yung tumawid ka sa state borders. state police yun. Pag tatawid ka ng California going to Nevada, yun ang magkatabi, Nevada, state of Nevada, Las Vegas yun. Ang California, yung mga LA. Pag tumawid ka sa Nevada, ko-coordinate ka na sa state police ng Nevada. So, iba rin ng batas, iba rin ng batas. Federal government. Federal government. Tapos, meron sa yung
of course, national, kaya nga may FBI eh. Yeah. Yeah. Sakop na. Pero may mga kanya-kanya. Ayun ang pagkakaintindi ko sa ibang bansa. Tapos may kanya-kanya na silang tax. Oo, may mga tax Wala. code sila. May mga iba-iba. lolo ang bawat state. May mga bawal ang chonky. Oo, Pwede ang meron chonky. pa. May ganun din sila. Ganun sila. Kaya sabi, ayaw ko na dito kasi ang taas ng singil ng tax sa California. Lipat sila ng ibang ng state. Texas, Oo, parang oo. ganyan tipo. Ang laging bukang bibig ng mga napapanood ko rin dati, write your congressman kung may gusto ka isulong na batas or may gusto ka isulong na parang topic sa gobyerno na italakay ng gobyerno. Hindi ko alam kung naging effective yun sa Pilipinas. Never pa akong nakaranas ko na ba ng ganun na tara sa congressman natin, sabihin natin kailangan natin ng ganitong batas or kailangan natin ng parang wala sa Pilipinas. Meron yan. Pero yun ang idea dun di ba? Meron yan. Kaya lang, pagka hindi popular yung mga batas mo, hindi ko napapansinin eh. Sa Pilipinas, pag nagtatrabaho ka lang bilang congressman without fanfare, ibig sabihin walang Talaga trabaho lang. walang, hindi pa sikat. Hindi kay Epal. Marami nagtatrabaho. Naniniwala ako marami nagtatrabaho sa Congress. At alam ko sila yung mga, hindi, di ba sa grupo, may mga, sa eskwela, sa classroom. Maluki lang. Ando doon sila, nag-aaral sila, pumapasa, pero may ginagawa nila yung trabaho nila. Meron yan. Kaya may mga talaga eh. Lalo may mga ambisyon. Totoo. Yan, yan. Lahat yan, binabandera. Binabandera lahat ng mga batas. Pero may nagtatrabaho, pare. Lahat ko kontrahin. Halimbawa, lahat. May mga, may mga, pag may gustong national position. Ang national position kasi, president, saka vice president, saka senator eh. Ang Congress kasi, yan eh, district yan eh. Kung saan ka tatakbo, doon ka na pasikat. And represented nila yung mga tao. Ni-represent ng Congress ngayon yung distrito. Halimbawa, sa Manila, 6 distrito. Tumatakbong congressman sa District 1, District 1 lang nire-represent niya. So doon siya nagtumatakbo. So pag nanalo siya, nire-represent niya yung District 1. Pag Senate kasi buong buong Pilipinas. Iba naman yung party list. Ang Yun naman nire-represent niya for marginalized groups dapat marginalized group dapat yun. Pero ang botohan nila, national. 2% off? Tama ba ako? Oo. Basta may ganun may ganung ruling yung party list. Voting population, parang ganun. Pero naniniwala ako may mga nagtatrabaho. Kasi pagka nag-generalize tayo na madudumi yung mga politician, alam ko somewhere na may politician doon na. Tingin ko marami pa rin yun, Lalo na yung nanalo ng yung sa mga lugar na mga probinsya na hindi mo kailangang gumastos ng kampanya. Kasi ang liit-liit lang ng yung wala ka ng budget talaga. Yung talaga, yung from the province na congressman na nanalo, doon siya yun. Diba? Nagbabahay-bahay para kawawa ka doon. Pagka hindi ka sumama sa mga sikat na grupo, marami kang proyekto hindi ma-aprobahan. Marami kang batas na hindi ma-aprobahan. So yan. Ito is wag niyo kaming kunin as as the resource person. Nag-uusap din kami. Maaaring may mas maalam sa inyo. Pero yun ang namin. Ako naman, bago tayo mag-ganon sa impeachment, kasi So ngayon kanina, bored ka? Or mas bored ka ba? O mas natotoxic ka doon sa mga nangyayari? Or pareho? Parang bored ako kasi walang masyadong pupuntos pa na yung parang, ay putya, yari ka dito. Kasi nasa bank na tayo eh. Kaya doon na naman tayo sa recap doon sa bank. 125 million eh. 125 million? Dalawa. May question doon kung paano winidraw. Hindi raw eh, nilagay raw sa bag eh. Hindi yung checking nga raw kung paano in-encash. Yung kung paano in-encash yung checking, di ba? Yun yung, ba yun? Hindi man lang inalam yung representative o ano. Alam mo, yun witness ng prosecution yun Witness ng Pero sa prosecution. totoo lang, puntos ang defense dun Oo, totoo. Kaya natin yun naman di ba nakikinig talaga kami, walang bias. Yung banking laws, matatamaan din doon. Yung sa pagbabanta ni BP, puntos ang doon, prosecution doon. Kasi obvious na obvious yun, may Pero dito sa banking, medyo puntos ang defense. Kasi, yung land bank, wala naman sila makukuha ng doon sustansya doon Bakit nag-withdraw Nag-withdraw na. Pag nilabas, hindi namin alam kung ano gagawin nyo dyan. Tama. So, ibig sabihin, kahit mag-withdraw pa disbursing lang sila. Kahit mag-withdraw ka ng 200,000 pesos dyan na walang na common lang, common lang, 100,000. Kung gagamitin nila sa kasamaan yan, wala tayong magagawa. Wala magagawa. 125 million. Kabuti ngayon yung ang kino-question nila is yung paraan kung paano winidraw. Yun yung kino-question nila. So anyway, hindi. Tatamaan ng banking system din yun Ayun word, unusual. Unusual. Pinabalik not illegal, sabi nga nila, di ba? May mga sinasabing ko. Maaaring ganun. Which is, may punto. Ako, medyo kaya nga ako dun sabi ko, medyo walang pupuntos dito dahil, ang kailangan nilang puntusan doon, kung saan napunta yung pera. Paper trail. So sa agency na yun.
Sa Vice President, Office of the Vice President na yun, kailangan mapatunayan nila yun. Yun ang Pag ano may doon mga eh. hindi ma-explain, yun yung open for debate, open for Oo, yun. discussion. Pero, di ba? kailangan doon, on the ano ang gusto mapatunayan dyan sa, ngayon, ewan kung pang Article 2 na yan, in pangalawang ano na yan. Oo, pangalawang Dalawa, brother, oo. isa-isa yan eh. Yung una, yung ano, yung grave threat kay oo. kay President. Yung pangalawa, itong papatunayan si BP na may ginamit na Confidential funds. confidential Yeah. fund. So, papatunayan na dyan. Dapat, yumaman si BP, pumasok sa So yung sali, sa ano, gano'n. O kaya may taxes. So, yun. yun. Pero medyo, Yeah. naboboard ako. Technical na Pero kasi. kaya ngayon, tinitingnan ko, kakaano mo. Pero ito, napatunayan ko pare. Oo. Si Chel Diokno, may nakapanood ako sa ano niya, sa page niya, sabi niya. Pumasa na yung ano, anti-dynasty law. Nasabi niya, di ba? O, pumasa na, lilipat na sa Senate na. Senate na, oo. Pero nag-no siya. Sino? Si Chel Diokno? Nag-no siya sa anti-dynasty. Nagulat ako. Oo, bakit? Puto, sabi ko, Oo, akala ko gago to, akala ko anti-dynasty ka. Oo. Nag-no siya. Sabi ko, anong catch? So, dandan ako na hook. Oo, may hook. Ang galing ng hook niya eh. Ang galing ng hook ng presentation ng SOCMED ni Chel Diokno. Kaya pala siya nag-no. Hindi niya gusto yung anti-dynasty Yung kasi parang pagkaagawa. pro-dynasty ang dating. Oo, yung pagkaagawa. Ganito pala, in-hindsight, of course, tayo mga Pinoy, ako katulad ko, nagbasa lang ako kung ano man yung alam nyo ulit. Kung yung sorry. headline lang binabasa mo, Pero maano medyo ka talaga. pinanong ko eh. Pero pag may ano kayo, mga inputs kayo, open yan ha. Hindi ko sinasabing tama kami. In fact, wala kami talagang mamatay man kami. Pareho lang tayo nakikinig. Lang. Tapos wala rin kami wala kayong In fact, naniniwala ako na lahat tayo biktima yung mga taxes natin na gamit. Regardless kung sino pang grupo Nakaupo yan. yan, O kayo grupo pang yan. grupo yan. Totoo. Dito mahalaga basta biktima tayo dito. Puta, kailangan talaga matigil na yung corruption sa bansa natin. Wala akong sinasabi kung sino mas corrupt. Ang sinasabi natin, corrupt lahat yan, maparusahan, tapos maayos na sana yung bansa natin. Kaya pala sa kontra, ang pinapalabas pala ng law na yun is, pwede pa rin tumakbo ang magkakapamilya pagka iba-iba yung posisyon. So, ang binabawalan nila na anti-dynasty Yung is, palit-palit. hindi, Ano pwede yun? nga eh. Yung from mayor, anak ko naman, mayor naman. Ano ba, pwede ka tumakbo ng mayor, Oo. basta, sa batas nila, iniba-iba nila yung positioning na yun. Kinategorize nila, parang ganyan. Oo, na May tier list. mayroon pa nga pwede. So, pwede ka tumakbo yung barangay na kamag-anak. Level, oo. Oo, hanggang second Degree. ang Oo. cover. Second Pero ang cousin, ibig oo. sabihin, pwede tumakbo na may ganun pa rin, congressman, mayor, punong barangay. No, kakamag-anak pa rin. Inano lang nila yung... Dinify lang Pero nila. pagka pwede pa rin tumakbo. Kung sino man nakakaalam ng batas, sinabi ni Lex, mali. Ang sinabi kaya nga nag-no siya. Check nyo muna, basta panoorin nyo rin. Nakaka-frustrate. Pinaka-frustrate. So, nag-no siya. Kaya siya nag-no kasi siguro ang gusto niya talagang anti-dynasty talaga ang puro. Is pag may nakaposisyon, walang pwedeng tumiba. Walang pwedeng tumakbo. Dapat tayo yung pinaka-anti-dynasty law. Walang tatakbong iba. Okay, ito tanong ko. Ikaw, halimbawa, nakaupo kang mayor, ikaw. Oo. Tapos yung anak mo, re-electionist ka, halimbawa. So, hindi mo siya pwedeng makalaban whatsoever. Hindi ka, or para lang simple, last term mo na. So, hindi ka na pwedeng tumakbo. Tatakbo yung anak mo. Pwede. Hindi pagka-mayor, councilor, halimbawa. Basta kailangan tapos na. Sa tingin ko Tapos na. dapat wala ng posisyon, solo na ulit. Pero ikaw, tapos ka na, tumakbo ka ngayon vice mayor. Yung anak mo, councilor naman. Wala. Hindi mayor, hindi pa. Sa pinasang anti-dynasty, pwede yun. Yun nga yun. Nakakagago doon. Ayun ang pinapwede yun. Oo, di ba? Yun ang Dapat, nakakagago kung ako, ang opinion ko doon, kung anti-dynasty law, one lang nakaposisyon sa lahat. Sa pamilya, per pamilya. Oo. Ayan, hahanapan na naman nila ng technicality yan. Yung per family. Oo, sigurado ako. Pagdating na Nakita ko na, medyo may punto si Kong Tello, no? Pero siyempre, titirahin naman siyang ngipin. Ang gano'n. Enter lang yan doon papakita ko sa inyo isa pang topic. Sino naman Wala to sa politika. yun? Putang ina pre.
Napaputang na talaga ako. Pasensya Sige na. yan. By the way, yung kinagkwento natin sa isang episode sa Japan, Mm. na bumili ba ako sa dahil walang masyadong nasira. May nasira rin pare. Mm. Pero ang ibig sabihin, may mga video na talagang walang nasirang building. Mga buildings, oo. Pero meron talagang mabumuho. Talagang malakas yun eh. Pero sa 7.1 men, Ang lakas ng 7.1 sa mga hindi pa kinakabahan ako nakakaramdam sa Pilipinas. talaga. Oo. Kagabi lang kasi lumindol. Sorry, ano ngayon? Today is, ano ngayon? Sorry? July 30. July 30. Oh. So, 29. Kagabi. Di ba? Lindol ba? Na- Ito nga, kagabi, papapunta ako gabi, dito pare. Mm. Napagkwentuhan namin. Kakabili ba Japan eh. Mm. Naganda talaga sila. Kasama ang korupsyon dyan. Kung walang korupsyon, maayos itong mabili nito. Kinakatakutan ko to pare. O baka mamaya sabihin nyo, sa lindol na lang may naliligtas ha. Baka kala nyo, DDS lang maapektuhan. Nako. O kaya BBM maapektuhan. Dilawan, Piklawan. Hindi, lahat tayo yari Lahat dito. tayo sa lindol. Ito nakita ko. Mm. Lumindol, sinasabi mo. Mm. July 30 po ngayon. Lumindol sa Mindanao. Mm. Napaka-safe ng ano pare, ng posting. Lindol po, no, Mindanao. Puta may sumingit na no. Kayong mga taga Luzon, sana maranasan nyo na ng lindol. Mga Tagalog kayo. Pare, pati palang away ng mga taga Mindanao. Matindi ng away ng mga Mindanao at Luzon. Pare, iba na talagang panahon natin. Sana magkaisa tayo. Misplace yung galit. May ganun no. May Grabe. bumanat na. Kami mga taga Mindanao, sana lindulin kayo. Umabot na tayo sa punto na ganun. Sana po tanggalin natin yung galit na ganun. Pilipino tayo lahat. Oo. Luzon, Visayas at Mindanao. Wala akong narinig na ganyan sentimiento nung nangyari sa Baguio 1990 May earthquake. may Oo. reverse din mamaya. May mga Tagalog din na tumitira sa Mindanao Oo. Hindi ko sinasabi, nag-side lang ako ng example. May mga siraulo din naman to, tinitira naman. Yung mga Bisaya. Ba't tayo umabot sa ganun? Ako rin, against din ako doon sa mga nakikita kong, propaganda o sabihin nila memes na nilalabas nila nung bumaha sa Davao nung nakaraang malakas na bagyo. Na imagine mo, binabaha ka na, sabay suporta ka pa rin. Parang tingin ko sa ngayon sa panahon ngayon, hindi na magandang atake yan eh. Oo, yung Hindi na magandang atake yan, yung Pilipino yan. Diba? Parang in a way, yung sarcasm mo, parang, di ba, minamask mo na buti nga. Parang ganun ang labas pa rin niya eh. Ang pangit na eh. Yan sa lahat ng mga nakikinig, tol, isang bansa tayo. Luzon, alam ko, Luzon, Visayas at Mindanao, bansa pa rin tayo ng Pilipinas. Vice versa, wag niyo nang asarin yung Wag na, oo. isa tayong para iisa tayong bansa. Nakita ko yung epekto Vice versa, yan. may mga siraulo mga Tagalog, may siraulo mga taga Luzon, may siraulo. Tigilan na natin to pare, magkakapatid tayo, magkakababayan tayo. Excuse me lang mga kapanchis, maistorbo ko lang yung panonood at paikinig nyo. May pakulo kasi ang Punchline with Alex Calleja and Israel Binoobra. Kung may business kayo, yung legal lang at halimbawa restaurant yan, resort o kaya pwesto, pupuntahan namin yan para gumawa kami ng isang podcast episode. Yes, yung business nyo ang background para makatulong sa negosyo nyo. Walang bayad, lalo na kung Metro Manila, pupunta kami dyan, gagawa kami ng episode, makakatulong sa inyo. Paano namin malalaman kung kailangan nyo ng tulong? Mag-message na kayo sa lahat ng social media namin. Alex Calleja, sa Punchline with Alex Calleja, Israel Binoobra at The Comedy Crew. Mag-message na kayo doon at bigyan nyo lang ang detalye, tatawagan namin kayo o mag-message kami mabalik para ma-set natin. Itong pakulo namin ay para lang makatulong sa mga local business. Okay? Hintayin namin yan balik na tayo sa pakikinig at panonood. Salamat! Ito pangalawa. July 30 nanalo si Alex Ayala. Oo, nanalo. Sa Chinese. Champion. So, Champion. champion Tinalo killer, na rin si Leila Fernandez. 2 level to ng asaran. International sa hindi ko alam kung sinunahin ko pero puro nakakaputang yun Tayo na tinalo ni Alex Ayala. Yung Chinese muna. Chinese, yung gold medalist. Kumamay lang na mabilis. Yung, siyempre, pag talo ka pare, kahit sinong tao, hindi ka talaga masama talaga loob mo. Kumamay ng bilis. Ay, putya, pigot. Parang kilala nila yung tao. Base dun sa base sa paipagkamay. At ngayon, ang dami ko na nabasa doon na para talagang kapitbahay nila yung Chinese. Nako, masama talaga ugali niyan Nako, tinitira talaga niyan Pucha, umabot na sa, buta na lang, tinalo natin yan dahil inaangkin niyan yung WPS. Pucha, sabi ko, sports na to, men. Alex Ayala, sa tingin ko si Alex Ayala, magkakaibigan niyang mga yan. Ano yan, ang tawag dyan, ang tawag doon, yung competitor?
competitive lang sila. Competitive sila professionally. Oo. Pero pagkatapos niyan, pero hindi na tayo umabot na kawawa naman yung babaeng tennis player na yun na siguro masama pa loob niya, tinalo siya eh. Oo. Hindi siya matama ang loob doon sa kay Alex Ayala. Masama ang loob niya sa ang isang athlete. Na very competitive in Very nature. competitive. Oo, Basketball kaya team nga. nga natin eh. Pagsuntukan eh. Sino yung hindi kumamay sa mga kalaban? Si Wemby. Wemby, Oo, umalis diba? ka agad. Pero Diba? pare, Yan. ang problema, parang kilala niyo yung Chinese. O, ito pangalawa. Alex Ayala pa rin. Oo. Leila Fernandez. Canadian-Filipino. Filipino, oo. Alam mo si Leila Fernandez ever since, Canadian citizen siya. Hindi niya talaga, tayo lang naman mga Pilipino nagpipilit na Kumangkin. Pilipino siya eh. Oo. Ngayon daw. Hindi naman niya ito dinay, di ba? Hindi naman niya dinay, pero may halo pa sa iba, bukod sa ano eh. Hindi naman niya rin dinay yung Filipino Ngayon, heritage. may na-video nata si Leila Fernandez na mayakap sa mga bata. Kasi, good job, Leila. Ang sabi, ngayon, naipag-PR ka na dahil nakita mo na si Alex Ayala. Ngayon, gusto mo na maging Pilipino. Hindi naman. Ngayon, ipapakabay ka na dahil nakita mo. Men, ang toxic. Ang toxic. Ang toxic natin Wala bilang sports fan, pare. Kung ikaw, hindi exclusive kung ikaw hindi ka gano'n, huwag kang maapektuhan dito ha. Hindi ikaw yun. Ang pinag-uusapan ko yung mga nabasa ko dun sa comment section ng X Twitter, natin Twitter. Sa social media. Mga social media. Tawang-tawa ako sa mga tao pare na kung makapag-alipusta sa tao, parang kilalang nila, parang katabi nila matulog, parang kasama nila sa bahay. Nata-transfer nila doon sa nangyayari geopolitical climate ngayon di ba? May issue tayo sa China, natalo yung Chinese, ganyan talaga yung taong to at saka yung mga Chinese. Ganun yung nangyayari. Yun yung problema eh. Hindi lang naman yung exclusive sa tennis tsaka sa Pilipinas. Nangyayari din yan ng matindi sa World Cup. Di ba? Lumabas yung racism nga raw ng mga Argentinians, kung paano nila asarin yung mga black Americans nung time ngayon. Kung nila sa iba, medyo ako sa Pilipino nakakakita ng ganon? Sobrang dami. Oo. Tayo pa mga Pinoy na sobrang mga asar din. Gusto ko sana screenshot eh. Oo. Grabe tayo, no? Kaya nga... Dalawa po ang nag-react ako ha. May lindol, isang sakuna, may humirit. Sana, lumindol man din mga sana sa inyo naman dyan, mga Tagalog. Sana maranasan. Tapos yung Leila Fernandez. Ngayon ngayon sumisikat na si Alex Ayala. Ngayon Pilipino ka na. Yung Chinese naman, China, may itang ulo. Ganon. Hindi pa nakapagkamay ng maayos. China, inaagaw pa yung Kailan darating yung point na pag-uusapan talaga natin yung issue, no? Yung topic. Yan, sa sports na nga lang, di ba? Hindi yung mga personality sa yung mga feelings natin na involved dun sa Yun yung problema eh. Kaya natatranslate yan sa toxicity nung impeachment eh. Na lahat tayo na kung nagkakaroon tayo ng ng pagod, mo yun, may pagod na tayo. Nakakatakot ng bansa ang hindi lang bansa ang mundo. Mundo, nakakatakot talaga, totoo. Kaya gusto namin palighten ang impeachment. Na-post ko na tong video na to pero gusto ko lang magpaliwanag. May mga hindi nakaintindi. Totoo. Mga comment din yata. Yan. Ang gusto ko sa impeachment, para hindi na tayo gumastos, alamin muna natin kung anong boto ngayon. Mga senador. Kasi ang hinahabol na votes ay 16. Guys, 24 po ang senador, pero 3 po ang nakakulong. So, Jinggoy. Ay, hindi, 2 po ang nakakulong, Jinggoy sa Marcoleta. Hindi naman nakakulong, arestado. Mamaya may correct dyan. Detained, Nawawala po si Senator Bato. So 3. Pero inangat pa rin po sa 16 kasi 2/3. By 2/3, 8 divided by 3, 24 yon. So, 2 8, 16. So, yung isang 8. Yun ang mangyayari. 16 ang bumoto na ma-impeach. Kailangan 16 ang bumoto para ma-impeach. Ayun ang nasa isip nila, pare. Sabi nila, bakit ba't 21, ba't 24, 21 na lang? Hindi nga, 24 pa rin binilang. Okay Kaya nga tatanggalin ko yung 60 na yun. Kaya nga nilalaban ng kabilang grupo, di ba, na isama pa rin yung mga yung detained. Anyway, go. Tatanggalin mo yung 16. Sa current ngayon, 21, di pa rin makaka-16. Di makaka-16 eh. Kasi 8 yung kontra. Sabihin natin 8 yung kontra, 13 yung ma-impeach. So, sa tingin natin, ganito gawin natin para malaman talaga natin. Burahin natin yung ruling na yan. First to make. Ayun, pasusundin ko yung points. 16 points. First to make 16 na tao, di ba? 0-0 muna.
Paboto. Sinong against? Sinong Oo. ano? Sinong gustong ma-impeach? Sinong ayaw ma-impeach? Ayun lang yun eh. Ang tanong eh, sinong gusto? Oh, sigurado, 13 yan. Halimbawa, 13 yan. 8 yung ayaw, 21. O, so paano? 13-8. So, hindi pa tapos ang laban. 13-8 eh. 13 Kailangan mag-16. Day 1 pa lang yun. Oo. Kailangan mag-16. Pwede, kailangan mag-16 din ang kabila ah. Oo. 16 ang ayaw. Tama, tama. O, di ba? O First kaya, to make. first to make 16. Oo. Monday, botohan. Nasaan kayo? 13-8. Tapos hiwalay nyo na kagad dyan. Oo. Okay. 13, para ma-impeach. 8, ayaw ma-impeach. O, Okay. mag-present na ngayon ng ano? Mag-present. Mga Defense, ano, prosecution. prosecution defense, mga Oo. witness nila, Oh, mga kung ebidensya nila. total ano na naman to? Fantasy lang naman to. Hmm. Fantasy lang naman to. Iba na nila suot. Kasi pula si BBM, di ba? Oo. Kampi raw sa BBM pagka ano eh. Pagka Pati ba gusto naman patanggal yan? eh. Oo. O di pagpulahin mo yung mga antay. So 13 nakapula. Tapos 8 yung naka-green. DP Okay. green eh. Oo. Kaya nga di ba si Alex Yalo naka-green daw. Green daw kaya. Swerte daw. Swerte si green, di ba? Pati ba naman Ngayon, yun? Oh. Ang gagawin, pero may naka-16 na ano yan eh. May mga nakahanda tayong uniforme dyan eh. Ano yung butuhan mo, kailangan 16 din ang manalo or Hindi, basta majority na mananalo? hindi, basta, pero hindi, 13-8, majority na sana yun eh. Hindi, kailangan maka-16, yan ang rule eh. O kung so 13-8, tuloy ang Okay. hearing. Okay. Pagkatapos ng pare, sa Friday, magtatanong tayo. Sa mata kasi ng tao, may pumuntos eh. Oo. Dapat may lumipat man lang. Oo. Halimbawa, katulad nung nangyari sa yung grave threat. Pumuntos yung prosecution, dapat may lumipat na 8. Ang side, pag hindi lumipat, Alam na natin. ito ngayon, sa bank statement, dapat may lumipat na Na sa Oo, kasi prosecution. pagkatapos ng Friday, pagkatapos ng presentation, botohan. Hindi, kung di man Friday, yung matapos yung isang set Oo. ng article, botohan. Botohan, Ang tama, ganda kasi tama. doon, pag may lumipat, di ba? Tapos papaliwanag kung ba't siya lumipat. Di ba? Pwede. Di ba? Pwede. Lilipat ako dahil nagustuhan ko yung Tapos lipat na, pag-score mo ngayon, uy, 14-7. Oo. 14-7, dalawa na lang. Pwede. Pag lumipat yun, palipatan yun. Lipatan lang. Hanggang matapos na talaga yung sinasabi nilang pero pwedeng matapos na maaga yun pag nag-16 agad. Oo. Pag nag-16 agad, tapos na. Di ba? Oo. 16 Hindi na both natin side kailangan kumpletuhin yung number of days. Di ba may number of days na ano yan, Oo. na trial? Hindi natin Hindi kumpletuhin. na, para Basta matipid maka-16, tayo. oo. 16 lang ha. Huwag niyo isipin na, hindi, kailangan wala. Basta may 16 sa kabila, tapos na. Pwede yun. So, kailangan makumbinsin mo talaga yung lumipat o kaya mapunta doon. Talagang kinukumbinsin mo. Tapos pag nagsasalita lang, may gong. Ano yung gong? Yung pag nag-over na sa pagsasalita, di ba? May buzzer na raw ngayon eh. Pag nag-over na sa pagsasalita. may, yung mga, may bell. Basta na ba mga yun dyan. namin? Bell pala, bell, oo. oo. Ako, ang gusto ko sana dyan, ano? yung parang sistema ng survivor. Ano? Di ba, ilan yung senador na nandun? 21. Pati yung presiding, di ba, presiding judge. Oo. So, araw-araw magbobotohan sila kung sinong i-out nilang judge. Pero secret ballot yun. Pero sa harap ng camera, tatanggalin ko tong judge na to kasi panay ang complain niya sa ganyan. Ay, Kasi, puta. ganun, no? Pares, bibilangin yan. Oh, Every after, parang session. survivor? Oo. Halimbawa, Senator Pia, you've been voted out of as a senator judge. You may now exit. Tanggal yan. Hanggang sa maubos na isa na lang ang matitira. Siya yung mag-design na yun. Kung impeach o hindi. Kung ano magiging ng kaso. Hanggang sa, alam mo, nakikita ko yun, na-imagine ko, na walang boboto sa kanya. Dito lapit. Siya lang yung tahimik lang siya. Tahimik lang siya, no? Pwede yan, survival. Oo, tahimik lang siya. Parang okay lang ako dito, chill lang ako, bahala kayo dyan, di ba? Pwede yan, Basta may survival. isa sila matatanggal. Para, in a way, magiging mas efficient din yung kasi kukunti na lang yung magtatanungan eh. Araw-araw, pakunti magtatanungan, isa-isa matatanggal. Kasi kita mo si Chis Escudero mawawala na rin doon kasi na-vote out siya, di ba? Yan, pakinggan nyo lang yung mga suggestion namin. Pwede ka. Katuwaan lang naman to, huwag nyo seryosohin. Pero ako ngayon, makulit yun. pero in a way, biruan lang namin yung impeachment. Oo. Natin na para sa bansa natin yan. Pero yung mga napag-usapan namin before that, yung mga nangyayari sa mga social media natin yun. Ang mga natuwa dito, yung mga nabubuhay na na gusto ng mga gato, may mga conflict. Yung mahilig sa mga
mahilig makisawsaw sa mga issue tapos manggagatong. Oo. Sila mga nag-aano ngayon, Sila yung piyestang-piyesta ngayon. piyestang-piyesta ngayon, yung mga Lalo content bakit, creator, yung mga vlogger na pro. Oo. Pero ngayon, Sobra. mag-ingat din tayo kasi ang alam ko, lahat yan nagmamatsyag sila dahil sa nangyaring insidente nung nakaraan sa isang content creator, di ba? Oo nga, sabi. So, very, Oo. kumbaga, Namamayagpag sila. Pero unfortunate yung insidente yun na may nawalang content creator dahil sa, sabi nga nila, sa content niya. Pero although hindi natin hindi ko ma-pinpoint. kilala yun eh. Ako rin hindi ko rin Hindi kilala. Wala sa pumasok sa algorithm ko algorithm eh. ko yun dahil hindi naman tayo siguro ganun Diba? matindi. Pero ang ibig ko lang sabihin, or kung ano mang kulay man or party yung sinusuportahan nyo, maaari din kasing false flag operation eh. Alam mo yun? Ano yan? Yung parang sabihin nila, sige, may ginagawa ka, pro-BBM ka, Sara ako, di ba? Tapos galit na galit ka. Galit din ako sa'yo. Di ba? Galit ako sa'yo. May means ako na ipa-neutralize ka, sabihin natin. Di ba? Kasi may mga contact ko. Sabihin na natin, hitman, ganyan. Paano ko naisip din ng mga kasama niya yun? Mga kasama mo mismong pro-BBM, di ba? Paano ko naisip din nila yun? Oo. Pwedeng paligpit na yun. Tayo na kaya gumawa para mas mapasama pa. Yung, di ba? So, false flag operation eh. Hindi natin alam din kung sino talagang hindi natin alam. Wala tayong alam talaga. Kasi malalaman lang natin yung pag kinaso na pag nilitis na yung, di ba? Lahat. Hindi natin alam. Kaya mag-iingat din tayo. Na-miss ko yung away lang ni Noranyan sa Bilman yan. Oh. Simple ng buhay nun, ano? Ang simple ng buhay nun. Magkalabala yung mga fans ni Nora sa kanil Bilman. Oo. Nasarapan. Namimiss ko yung panahon na ang problema lang natin sa anak ng presidente is papalit-palit yung boyfriend niya. Oo, si Chris Aquino. May talk show pa siya noon na highly rated, ha? Oo. Totoo. Nakakaliw kaya si Miss Chris. Nakakaliw kaya siya. Namimiss ko yun, actually. Yun nakakamiss. Namimiss ko talaga yung ano lang. Yung dati, pinagkukwentuhan lang yung politics pagkatapos nung tuloy na tayo sa mga buhay natin. Hindi tayo magkakaaway, no? Kasama pa rin tayo sa trabaho. Di ba? Walang balikan ng walang salian ng kandila. Chris Toyota lang ang mas matindi doon. Dati. Nora versus Vilma. Yun lang yung problema nun eh. Ngayon, matindi. So, lahat pala tayo may opinion. Hindi lang. Pag may opinion sana, pag may opinion hindi naaayon sa'yo, hindi ibig sabihin, kakampi ng ano. Or absolute ka na. Nandun tayo sa absolutes eh. Di ba? Ito si Alex, yan siya hanggang. Alam mo yun? Kaya ulit-ulit kayo sa akin. Tinatawag niyo akong DDS, tinatawag niyo akong BBM, tinatawag niyo akong Piglawan. Ano nga ba talaga, Alex? Hindi ko alam eh. Depende. Hindi nga nila alam ng Lakers ako. Hater daw ako ng Lakers. Hater daw ako ni Lebron. Ang kasi nga, nung nasa Lakers pa si Lebron, tinitira ko yung Lakers, saka nila galit ako kay Lebron. Ngayon, wala na si Lebron. Ngayon sa Lebron, malalaman nyo talagang galit ako kay Lebron. Hindi, taga-Sixers na siya eh. Lahat naman nakalaban natin. Lakers pa rin ako, pero tinitira ko yung Lakers. Pag-visit ako. Kahit nga ito, napahinga ko na isang discussion about Lakers eh. Muntik na ako ma-influensya. Ano discussion yung? Si Lebron? Hindi, sino ba to? Si Skip Bayless? Putangin na to. Pag nagsalita, makukumbitsi ka eh. Ang galing nila eh. Ang gagaling nila, pare. Sabi ni Skip Bayless, bago tayo matapos yung mga impeachment namin, kung kumontra kayo sa suggestion namin, kayo si Raulo, nag-uusap gawa na rin kayo ng sistema niyo. so lang naman namin ito, nagbibiro naman kami, pero ano sabi Skip Bayless, si Lebron daw, lahat daw ng statement na ginawa niya nung lumipat siya sa Philadelphia Sixers para kay Rob Pelinka, parang nilipfrog nga raw yung billion executives ng parang pinaita raw ni Lebron na hindi niya kailangan makipag-deal sa ng $8 million punta sa Sixers kasi nakita niya Sixers na worth it na team may laban sa championship. Bakit hindi raw siya nag-stay sa Lakers? Dahil parang gusto raw sabihin ni Lebron, walang pag-asa team niyo. Kasi kung technically, pwede raw mag-stay si Lebron ng $8 million pag nakita niyang title contender yung Lakers. Okay. Sabi ni Skip, totoo naman dito agree ako kay Lebron. Dahil pinaita niya na, hindi ako mag-i-stay sa inyo Lakers. Kasi hindi kayo championship contender. Hindi nyo tatalunin ng Spurs, OKC, Detroit, New York, malayong malayo pa kayo.
So, pupunta ako sa isang team na medyo may pag-asa. Na-realize ko, tama nga ata si LeBron. Kaya gusto ko na maglaro yung NBA para makita ko Makita talaga. na kung paano. Ngayon, may team building pa si Luka. Sa Slovenia. Dinala niya yung buong Lakers. Dadalhin daw niya doon sa August. So, titignan ko kasi parang may punto siya doon, ha? Skip Bayless yung putito, di ba? Yung white. Yung galit kay white LeBron. guy. Oh, galit kay LeBron yun. Ngayon ko na-realize, baka galit lang to sa Lakers. Galit din kay Kobe yun eh. Dati. Kaya nga. Galit nga lang sa Lakers yun. So, yun. Ayun ang latest natin dito sa episode na to na hindi, ganun pa rin talaga yan. Taking sides talaga. Impeachment, taking sides. Yung pinag-usapan namin, taking sides. Sana mabago rin naman natin to at, diba? At sa tingin ko, we take sides and then we move on pero sa tingin ko pa talagang rin sana. wala nang turning back. Mukhang ito na ata talaga yung na prophecy. No, the Na, final yung social days. media. Yung social media ang Malaki ang anak daw pala ng ito yung ito na yung tag ito the mark hindi mark of the Oo. beast parang gano'n no. Mm. Ito na yung antichrist yung social media ang antichrist pa. Diba? Oo. May darating raw sa mundo na Ito yun. sisira sa sanlibutan. So, pag na-personify siya kasi AI siya eh, no? Mm. Pag naging nailagay niya yung consciousness niya sa isang tao, yun na yung antichrist. Siya na yun, pare. Tignan natin, ha? So, Tignan natin. Ako, Anyway. ang punto ko pa rin, siguro sa may mga conspiracy, mga ganyan, sa mm. mga kasing, mga generation nila Israel, mag-uusap pa yan deeper. Oo. Ako, usap lang eh. Usap, surface lang ako eh. Pero, ayoko marinig sa sarili ko para matandaan ako. Nako! Paparating na ang paghuhukom! Pero hindi ko na rin control yung mga anak ko eh. Kasi yun ang pinagkukuha na nila ng information eh. Diyan na, pare. Yan! Oy, ano na yun? August, ano ngayon? July 14? 30 ngayon. August, August 14 ngayon. Di ba? Pagkatapos ng Tama, episode 3, 7, 10. na to, O, yun. 14. 14. So, kung 14 to, please, manood po kayo ng, saan ba tayo ng saan ba tayo ng 14, 15, 14? Hindi, baka matuloy yun natin. Sigurado, LeFou. August 20, LeFou. Tapos, August 19, LeFou. LeFou. Dito kami, August 19. Maraming salamat ulit. Ang sarap ng pagkain. Sarap. Wagyu burger sa atong fish and Tirahin ko yung mamaya. chips, ha. Again, nandito kami ng August 19. August 20, nasa Millions tayo, pare. Millions, yes. Millions sa QC. August 21, nandyan tayo sa Reka. Pampanga. Reka, Pampanga. Reka. August 22, nasa Bulacan kami. Eco, Bulacan. Tapos ito, mahalaga dyan. Malapit na kami pumunta sa Australia. Good times sa Australia. August 29 sa may Bunjil Theatre sa Melbourne. August 30 dyan sa Darling Quarter sa Sydney. Theater pareho yan. Tapos punta kayo sa Singapore. To tell you honestly, dati lagi kayong mabilis ma-sold out dyan. Ngayon medyo siguro sa kakabalik-balik namin. Pero huwag kayong mag-alala, mabago ang mga jokes namin. At maliit lang naman yung venue, 270 plus lang. So, bilhin nyo na. Medyo may makasabay tayong mga ibang mga entertainers. So, pili na lang kayo dahil magkaka-isang linggo naman na mapagitan. So, supportahan nyo lahat ng mapupuntang Pinoy para lahat bumalik-balik kami dyan. Yan, sa September 19 yan, sa Alliance Francaise, Singapore. Yan, Eventbrite ang bili ng ticket. Ngayon, kung nasa Maynila naman kayo, mag-birthday show na ako kung saan kung ginagawa ang aking Netflix special. October 2, Music Museum, Green Hills. October 3, Insurer Life, Tanghalang Haribon, Alabang. October 7, birthday ko yan, Newport World Resorts, Pasay. October 9 and 10, Maybank Performing Arts Theater, BGC. Medyo mapupuno-puno na yung October 10. Okay na rin yung benta ng Insular Life. Medyo gumagalaw na yung Newport World Resort. Kaya lang malapit na matapos ang early bird. Hanggang August 31 na lang yan. Kaya madaliin nyo kasi magmamahal siya ng tig 1,000. Sweldo ngayon. Di ba? Sweldo ngayon. August bili na kayo. Tapos pag nakabili na kayo, ikalat nyo naman yung balita. Kasi hindi naman tayo level BTS. Hindi naman tayo level, nasa-sold out kagad. So, ticketworld.com.ph. Tulong na lang sa pag-promote. Tapos meron ako mga show, What's the Point sa Billionaire Channel with Congressman Ronnie Puno. At meron tayong meron akong baka lumabas na naman si President Junjun sa A Secret in Prague. Tapos Good Times Radio Monday to Thursday sa Magic 89.9 6 to 9 AM at GTWM The Podcast with Mo Twister. Okay, pare.
AlexCalea.com at andacomedyco.com for more details. This is a punchline with Alex Calea and Cyril Banobra. When they cross the line, give them the punchline, spread the laughter, not the virus. Stay safe, stay healthy. Peace to you all. We're always happy to serve. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.